Hindi lamang ekonomiya ang dumaan sa pabago-bagong takbo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Maging ang kanyang gabinete ay tila hindi rin makahanap ng katatagan dahil halos sunod-sunod ang pagbibitiw ng mga ito sa kanilang pwesto. Report mula kay TJ Mendoza. Simula nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang punong ehekutibo noong 2022, tila hindi lang ang ekonomiya ng bansa ang pabago-bago, maging ang kanyang pinagkakatiwalaang gabinete, hindi rin napirme. Halos nagsunod-sunod kasi ang pagbibitiw sa pwesto ng ilan sa mga cabinet secretaries ni PBBM. Ang iba ay may dahilan na naging questionable sa sambayanan. Una na sa maaga nagbitiw sa pwesto si dating Executive Secretary Vic Rodriguez na malapit pa naman sa Pangulo. Nagbitiw ito dahil sa naging issue ng importasyon ng asukal. Pero buwelta ni Rodriguez, ang dahilan kung bakit ito nagbitiw ay dahil hindi na nito masikmura ang korupsyon sa administrasyong Marcos. Naging kontrobersyal rin ang makailang beses ng nagpapalit-palit na press secretary sa loob lamang ng 4 na taong panunungkulan ni PBBM. Umabot na sa 5 ang nagsilbing PCO. Unang nagbitiw sa pwesto si Attorney Trixie Cruz Angeles, 3 buwan pa lamang matapos maupo sa pwesto ang Pangulo. Ang dahilan ng kanyang resignation, problema raw sa kalusugan. Sa pagbibitiw naman sa pwesto ni National Security Advisor Clarita Carlos, naging kontrobersyal rin ang panawagan nitong magbitiw ang ilang opisyal na para sa kanya ay hindi epektibo sa pangunguna ng NTF-ELCAC. Pero isa sa di malilimutang tagpo sa political landscape ng Pilipinas ay ang pagbibitiw sa gabinete ng pangalawang Pangulo. Si Vice President Sara Duterte ay nanilbihang Education Secretary taong 2022 hanggang 2024. Nagsimulang magbitiw sa pwesto si VP Sara nang mabuwag na ang uniteam na tandem nila ni PBBM noong 2022 presidential elections. Hindi na idinetalya ng pangalawang Pangulo ang dahilan ng kanyang pagbibitiw, pero sinabi nitong hindi ito senyales ng kahinaan, kundi pagpapakita ng kanyang genuine concern sa mga guro at sa mga kabataang Pilipino. Kontrobersyal rin ang pagbibitiw sa pwesto ni dating Public Works Chief Manuel Bonoan. Yan ay kasabay ng flood control probe. Makailang ulit pang ipinatawag si Bonoan sa Senado para magbigay linaw sa naging role nito bilang DPWH Secretary. Pero tila tumakas sa pananagutan ng dating Public Works Chief nang bumaba ito sa pwesto. Agad namang pumalit si dating Transportation Chief Vince Dizon at pinamunuan na nito ang kontrobersyal na Department of Public Works and Highways. Naging matunog din ang pagbibitiw sa pwesto ni dating Solicitor General Menardo Guevara na pinalitan naman ni UP College of Law Dean Darlene Berberabe. Isa rin sa pinagkakatiwalaan sa gabinete ng Marcos administration ay si dating DILG Chief Ben-Hur Abalos na nag-resign matapos kumandidato sa 2025 senatorial elections. Gayun din ang pagbibitiw naman ni DENR Secretary Tony Yulo Loyzaga na isa rin sa nadawit sa mass reset o yung hiniling ng Pangulo na courtesy resignation sa kanyang gabinete. Pero agad din itong itinalaga ni PBBM bilang Special Envoy ng Disaster Risk Reduction and Management o ng DRRM. Pero isa sa naging matunog na pagbibitiw sa pwesto ay ang mga pangalan ni na dating Executive Secretary Lucas Bersamin o DBM Secretary Amena Pangandaman. Yan ay matapos madawit rin ang kanilang pangalan sa flood control scandal. President Marcos accepts resignation of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Budget Secretary Amena Pangandaman. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. Pero ang paninindigan ni Bersamin, ni hindi nga niya alam na nagbitiw na raw siya sa pwesto. Matatandaan rin ang courtesy resignation na ipinasa naman ni dating Energy Secretary Rafael Lotilla na agad namang pinalitan ni ngayon DOE Secretary Sharon Garin. Bahagi si Lotilla sa mga pinayagan ng Pangulo na magbitiw sa pwesto dahil sa utos nitong courtesy resignation na hanggang sa ngayon ay palaisipan sa mga Pilipino. Isa sa pinakahuling nagbitiw sa pwesto ay si Secretary Advisor Eduardo Año. Ang dahilan naman niya ay may kinalaman pa rin umano sa kalusugan. Maging si Peace Advisor Carlito Galvez, biglaan rin ang pagbibitiw sa gabinete ng Pangulo. Pero dahil naman ito umano sa kalusugan ng kanyang asawa at sa mga commitment nito sa kanyang pamilya.
Ang tanong tuloy ng marami, bakit tila unti-unting kumakalas ang mga nasa gabinete ng Pangulo? TJ Mendoza.